bakit nung ako ay hindi ko bumabalik sa church? Eh, wala akong problema ganito eh. Pero bakit ngayon? Kung kailan ako nagpupumili, kung kailan ako nagbabasa ng Bible, kung kailan ako masigla sa pananalangin, at pagsashare ng aking pananampalataya, ay hindi na ako tigilan ng problema yan. Bakit kaya? You see, let me again say, ang pananampalatayang hindi nasusubukan ay hindi pagkakatiwalaan. Now, ito po ang maganda. Once na ikaw ay pumasok sa paaralan ng pananampalataya, hindi pwede ang back subject kung hindi pwede mag-drop. Dahil ito ay tuloy-tuloy. Now, ano po ang pagkakamali ni Abraham ngayon dito? Kapag kayo ang nasubukan, anong tendency ang pumapasok sa pagkatao niyo? Ano pong naisip ninyo? Kasi ang pagsubok ay pwedeng sa labas at lalo na sa loob. Kasi sa labas, alam mo na eh, galing ka dun eh. Pero matinding pagsubok, saan galing? Sa loob. Bakit? Ang isang tahanan, halimbawa, nagpatayo ka ng bahay, badra doon sa Pilipinas, pinabayaan mo doon, sa labas, pintado, magandang lagay, mansyon, pero hindi mo nalalaman, mamaya biglang bumagsak yung bahay. Bakit? Dahil sa loob ay pinanay. Isa sa pinakamatinding pagsubok na pinapahintulutan ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi yung galing sa labas, ngunit yung galing sa loob. Halimbawa, ikaw nasubukan yung galing sa loob. Anong tendency mo? Ano kung sasabihin natin? Hindi na ako magsisimba. Bakit? Ayaw ko yung ngiti ni June na hindi. Hindi na ako magsisimba. Bakit? Kasi ganito, ganyan. Alam mo kung sino magsalita, eh pareho lang. Okay? Ganito, ganyan. So, ano po mga kapatid? Can you say? Ano po ang dapat nating tanungin sa ating mga sarili kapag tayo po ay nasusubukan? Ang kadalasan po nating tanong, paano ako makakalusot o makakalampas dito? Yes or no? Yes. How can I get out of this trouble? Yung pong question natin, yes or no? But hindi lang po dapat yun ang question. Ang question dapat natin, what can I get out of this? Kapag may mga pagsubok, masa labas, masa loob ng iglesia, ang katanungan dapat para gusto nating lumago ang ating pananampalataya, ano ang kaya ang nihanda ng Panginoon para sa akin? Bakit pinahintulutan niya ang pagsubok na ito? Yes or no? Do you agree with me? Yes. Did you say amen on that? Now, mga kapatid, ang problema sa kanya, kay Abraham, ito ang ginawa niya. Verse 10. Now there was a famine in the land, and Abraham, what happened to Abraham? Went down to where? To Egypt. You cannot find now here na sabi niya, he asked the Lord kung anong gagawin niya. Ang sabi niya dito, Abraham went to where? To Egypt. Instead of saying, Lord, do I need to go to Egypt or do I need to stay here? Ano pong problema ganito? Ang grasya ng Diyos o ang Diyos ay hindi kanya tatawagin sa isang lugar na hindi kanya kayang pangalagaan. Okay? Ulitin ko po yun. That is very important. Kapag ang Diyos ay tumawag po sa atin, sinisigurado niya po na kayang-kaya kanyang pangalagaan, na kahit kasing laki ng bundok ang hinaharap mong pagsubok. Pero ang problema, once na ikaw ay umalis sa lugar na sinabi ng Diyos na iyong puntahan, pwede, nasabi ko, pwede po na hindi ka na niya kayang proteksyonan. Okay? Is it possible? Do you think? Yes or no? You see, because when God will call a person, sinisigurado niya na kaya niya protection
solusyonan yung isang tao. Why again? Because the purpose of God, bakit niya pinapahintulutan yung mga pagsubok ay ano? To verify your faith. Saan nakabatay ang pagsunod at pananampalataya mo sa Panginoon at para tapyasin yung mga hindi dapat kanais-nais na nasa ating pagkatao, mga kapatid. Anong problema niya ba? Ito po. Pagdating niya sa Egypt, sabi dito, it is sad. Kaya ko po pinaging sinasabi, pag may lumalapit po sa akin, bantayan mo ang sarili mo, huwag mong ihakbang ng isa o dalawa palayo ang iyong paa sa Panginoon. Bakit? Kasi ang kapupuntahan niya, ang ugali ng tao, tuloy-tuloy na yung hakbang mo palayo. At ang mangyayari magiging problema, sasabihin mo, hindi ka pa napapalayo. Hanggang iisipin mo, yung nagsasabi sa iyo, yun yung napapalayo. Because magkakaroon po ng confusion. Doon naglalaro ang demonyo. Mahihirapan kang i-identify ang tama sa mali at yung mali sa tama. Is that clear with you this morning? Yes. You see, that is why, look at the text, please. Read it slowly. With the grace of God, ating pong basahin. Now there was a famine in the land and Abram went down. You see, every time you go away to God, from God, it is always going down. When Jonah went away, when God ordered him to where? I-preach niya ang gospel, ano sabi? And Jonah went down, where? Saan siya pumunta? Sa Joppa? Joppa? And then went down to the barko. And then sa kalaliman ng barko. And then doon sa kalaliman ng dagat, doon sa down to the belly of the fish. Here, sabi niya, and Abraham went down to where? To Egypt. And then sabi nito, it is sad. Napakadaling magbago ang pag-uugali ng isang tao. Why? Sabi nito, and he went down to Egypt to dwell there. Now, meron akong isang bagay na hindi na nakita sa ugali ni Abraham. Ano po yun? You see, if you go away from God, you will no longer build an altar for God. Can you find it here? When you went to Egypt, there are places na mahihirapan ka magtayo ng dambana, magtayo ng altar sa harapan ng Panginoon. So what is the message? Be careful sa mga steps na ginagawa natin. Bakit po? It might be leading you away from God. And from God, sa pupunta mong lugar, you can no longer what? Build the altar para sa Panginoon. And you went down to Egypt. Now, what happened? Ito. So, the first test kay Abraham ay yung famine. Instead na sabi niya, God is a provider. God is the giver. Okay, God will provide. I will not go away. I will stay here in the promised land. Hindi niya po ginawa yan. Pangalawa, ito po minsan, ibibigay sa iyo yung famine, yung mga pangyayari sa buhay natin para matuto tayo. Pangalawa, tao o lugar. Ang susunod, is tao. Bakit? Ganito po. Anong sitwasyon? The third one. And it came to pass, when he was close to entering Egypt, that he said to Sarai his wife, Sarai, sawa ko, you're very beautiful, and you know that. Now, if they will ask, sabi niya dito, verse 11, indeed I know that you are a woman of beautiful countenance. Ibig sabihin kaaya-aya. Therefore it will happen when the Egyptians see you, that they will say, this is his wife, and they will kill me. Sandali mga kapatid. Ang unang problema niya, gutom. Akala niya nasolusyonan niya yung Egypt. Pangatlong problema niya ngayon, mga tao. Because kahit saan ka pumunta, you will always find people who are not good or who are not in agreement with you. Do you agree on that? May kinamusap ako, ayaw mo sinabi ko na dito.
Pastor, sabi niya, I will no longer come in this church. I will no longer attend this church. Wait, sabi ko. Ipag-pray mo. Dahil ikaw ay isa sa mga pioneers nitong grupong ito, hindi pa ito iglesia. Ay, panalangin mo. Kailangan ka, pati ang asawa mo, sabi ko, apektuhan, ganyan. No. Kasi hindi ako tranquila dito. Kasi palagi kami nagkakasalungan, hindi kami nagkakaigin, ganito, ganyan. Sabi niya, no, sabi ko. And then, finally, hindi ko siya mapigilan. Sabi ko, ganito na lang, kapatid. Ako'y natutuwa, total, sa simbahan pa rin naman pupunta. Meron na ako isang tanong sa'yo. Nakakasiguro ka ba, nandun sa pupuntahan mo, wala ka nang makakaway? Hindi po siya umimik. Eh di, ano nang gagawin ko ngayon? Eh di, sa bahay na lang ako, yun nga pupunta doon. Bakit mga kapatid? Kasi sa bahay mo, ikaw lang mag-isa, wala kang makakaway. Maliban kung awayin mo sarili mo. Di ba? Now, mga kapatid, ang nangyari dito kay Abraham, you see, a single step away from God will lead to another step and another step and another step. And mind you, God will allow trials in your life. If not God, Satan himself will attack. So it could be both. Satan will be attacking you because Satan can see na ikaw ay nag-i-struggle sa spiritual life mo. And he is not happy with that. But God also will allow. Why? Because, what again? Bakit inaalaw ng Panginoon? A faith that is not tested cannot be trusted. Because God knows your faith and you don't know your faith. Ang gusto ng Panginoon, makilala mo kung ano talaga yung pananampalataya mo, ano talaga yung pagkatao mo. Okay? Now, what happened? Sabi niya, Sarah, tell them that you are my sister. And then, sabi niya 13, please say, in my version, napakaganda, sabi niya, please, mamagama siya, please say you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that I may live because of you. Mga kapatid, ano pong nagbago? Ito pong nagbago, let me suggest. Noong na-encounter niya yung isang problema, mga tao, mga Egyptian, instead na tanungin niya ang Diyos, ay naging ano po siya ngayon. Imbis na magtiwala sa Diyos, nagtiwala siya sa kanyang panggaganyo. Nagtiwala siya sa kanyang alibay, sa kanyang excuse. Ba't di ka na nagsisimba? Ba't di ka na nagbabasa? Ba't di ka na ba't di ka na sumasali sa mga ngayon? Anong ginagawa po natin? Instead na idulog natin sa Panginoon, ang ginagawa, marami po tayong alibay. You see, that's human nature. Ano nangyari? Imagine from Haran, sabi ng Panginoon, umalis ka dyan, pumunta ka sa promised land. And do you know sino pong nasa promised land ng Canaan? Mga wild animals, mga iba-ibang lahi, mga mamamatay tao, mga giants. Pero wala kang mababasa dito na siya ay natakot. Why? Because he has an altar sa kanyang tahanan, nandoon ang Panginoon. But when he went down to Egypt, wala na yung altar ng Panginoon. Kaya sabi na niya, Sarah, sabihin mo kapatid kita, kasi baka patayin ako. Can you see the difference now? Sabi niya, baka patayin ako para, okay. Ano nangyari? Naging egoista siya, naging matakutin siya. So dalawa po ang pupuntahan natin eh. Kapag tayo po ay pinapaintulutang masubok ng Panginoon, you become stronger in your faith, or you go down or go away at iwanan mo ang iyong faith. The message of this text is very wonderful para po sa atin na lalo na namumuhay sa mga muling panahon. Naging egoista po siya. And then what else? Sabi niya, kung babasahin niya ng verse 13 ulit, it may be well with me for your sake that I may live because of you. Instead na, para sa iba, ay panay na sa ako. At ang masakit po dito, ang sabi dito, nalaman ni Paraon na nagsinungaling, na nagyabang siya, ang sabi ni Paraon, pinatawag siya, Abraham, ano itong ginawa mo?
kung tayo po'y mananatili sa lugar na pinagsabihan ng Panginoon na manatili tayo, ang sabi sa chapter 12, sabi dito, I will make you a great nation and I will bless you and you shall be a blessing. Is that clear? Verse 2, but if you go away from God, you become a curse. Can you see the contrast now? Kapag ikaw ay mananatili sa Panginoon, ikaw ay magiging blessing sa iba. Pero kapag ikaw ay lumayo sa Panginoon, magiging salot ka, dahilan ng salot sa iba. Okay. The last one. Ang isang test na karamihan po sa atin, dito po tayo sinusubok. The first one, circumstances, mga disaster of famine. Pangalawa, yung pong tinatawag na kapwa nating tao, kung minsan sa kilid din natin. Ang pangatlo po dito, mga kapatid, ay ito pong tinatawag na mga bagay sa mundo. Materialism. Pero ako po'y nagpapasalamat dahil dito, si Abraham ay hindi nahulog. Bakit? Sabi niya, okay, Uncle, nag-aaway yung ating mga servant. So, kailangan lumayo ako. O sabi niya, o sige, saan ka pupunta? Si Lot pong kausap niya. Ano sabi niya kay Lot? Verse 8 ng 13. So, Abraham said to Lot, please, huwag tayong mag-away. Anong dahilan? Please, read the text. Napakaganda po ng talata. Sabi niya po sa verse 8, so Abraham said to Lot, please, let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brethren. Sabi niya, huwag tayo mag-away. Bakit? Bakit po sila mag-away? Kasi tayo ay kapatid. Pag nakita niyo po yung magkapatid, nagsusuntukan, ano po ang pupunta sa inyong isipan? Paano kayo pinalaki ng mga magulang to? Yes or no? Pag nakita niyo po, parehong Adventist, parehong Kristyano nag-aawa, ano kayo turo nila sa iglesia nila? Pwede po ba yun? You see, ang reason dito, verse 8, sabi niya, let us not fight. Why? Because we are brethren. And hindi lang po yun. Verse 9, sabi niya, hindi ba lahat ng lupain ay nasa iyong harapan? Please, separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Sabi niya, wag lang tayong mag-away. Bakit? Dahil nakapalibot sa atin ang mga Canaanites. Nakapalibot sa atin ang hindi mananampalataya. Bakit po? Pagmamasdan tayo, sasabihin nila, wow, anong sasabihin? Wow, dahil lang sa lupa, dahil lang sa material na bagay, yung Desire of Ages, naging great controversy, nag-aaway na sila ngayon. Mga kapatid, ito po yung test na ibinigay ko kay Abraham na pwede kong ibinigay sa atin. Marami po sa iglesia, hindi na po nagsisimba o nagtitison dahil hindi po sang-ayon sa mga pamamaraan ng iglesia, lalo na po sa ikapulo at offering. At ganun din po, sa lahat, panay na lang offering, panay na lang tulong, panay atra, auto per mille. You know mga kapatid, sometimes the reason is not that money, but the reason is this. Sometimes it is a form of test. Una, dahil gustong malaman ng Diyos na makita mo ang tunay mong sitwasyon sa pananampalataya sa harapan niya. Pangalawa,